what's up mga kumari kong tigang? I hope you're having an amazing day. This is Rico Mari and welcome back to my channel, Mabuhay. And for today's video po ha mga kumari kong tigang ay ito. May tatalakay naman po tayo isang napaka-interesting na topic tungkol po sa isang pinaka-prominenteng pamahiin po tungkol sa kasal. Kasal o po ha mga kumari kong tigang ang tungkol po sa sukob mga kumari kong tigang. Kayo po ba mga kumari kong tigang ay mga sukob din? Sukob saan? Sukob sa kasal o sukob sa patay? Bakit? Kasi batid nyo po ba mga kumari kong tigang na ang sukob pala ay may kaakibat na tinatawag na kamalasan? Naku po, Mariosep. Opo ha mga kumari kong tigang, at yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Aalamin natin ang mga sinasabing kaakibat na kamalasan na yan tungkol nga po sa pamahiin ng kasal ng sukob mga kumari kong tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mas sinasabing mga usapin na ito tungkol po sa sukob, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya go mga kumari kong tigang. So yun na nga po ha mga kumari kong tigang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at naway nasa mabubuti po ko yung kalagayan ngayon kasamang niyo po mga pamilya at mga mahal sa buhay. At yun na nga po ha mga kumari kong tigang, for today's video nga po ay pag-uusapan natin ang tungkol po sa sinasabing pamahiin sa kasal na tinatawag pong sukob. Nako, alam niyo po ba ha mga kumari kong tigang, yan po isa sa pinaka-prominenteng pamahiin po na kapag ka napapag-usapan po ang kasal. Sukob. Kayo po ba mga kumari kong tigang ay naisukob na rin? O kayo po ba'y mga sukob? Nako, ano yung tinatawag na sukob? Meron pong dalawang uri po ng sukob ha mga kumari kong tigang. Yung tinatawag pong sukob sa kasal o sukob sa patay. Yung una po ha mga kumari kong tigang, sukob sa kasal. Halimbawa kayo po, dalawa po kayo ng pamilya nyo, miyembro ng pamilya nyo ay magkasabay kayo o kayo po'y sukob sa taon na pareho po kayo ikinasal. Malas ba yun? Opo ha mga kumari kong tigang, kasi ayon po sa mga sinasabing paniniwala ng ating mga matatandang maynuno tungkol po sa pamahiin ng kasal, yan daw po mga sukob sa kasal. Halimbawa, dalawang magkapatid po na ikinasal sa parehong taon o parehong buwan. Ako, lalo-lalo pang parehong buwan. Ako, ang yaman naman. Sunod-sunod magpakasal talaga. Hindi daw po yung kainaman. Hindi maganda yan ha mga kumari kong tigang, at yan daw po may akakibat na kamalasan. Kasi ang isa daw po dyan sa magkapatid na yan ay mamalasin at isang naman daw po ay suswertihin. Di ang isa po ay magsasakripisyo, kumbaga parang ganun. Di ba't napanood nyo nga po yung kwento nung pelikula ni Chris Aquino tsaka ni Claudine? Di ba sila po yung magkapatid? Hindi nila alam na magkapatid pala sila kasi ang tatay niya ay ng babae, may kabet siya nung araw. Hindi ko alam kung sinong kabet to, si Butch Anson Roa ba o yung isa. Pero parang lumalabas ata ang kabit ata si Butch Anson Roa, yung nanay ni Chris. Tapos, ang una ikinasal kasi si Claudine, yung taga-probinsya. Tapos, ang sunod na ikinasal, pero pareho lang po silang taon hamak mari kong tigang. Ayun, nagkaroon na sila ng mga misfortune sa buhay kasi, yun nga, kasi sila po ay naging sukob. Ganun pala, opo. Kaya hindi po kagandahan yan ha mga kumari kong tigang, kasi sinasabi nga daw po na kapag ka ang dalawa pong magkapatid ay ikinasal sa isang taon, ay nako, yan daw po ay may kaakibat nga pong mga misfortune sa buhay na mangyayari. It's either po sila po pareho ang mamalasin o isa sa kanila ay mamalasin. Opo ha mga kumari kong tigang, ganun po yun. Kaya kayo kapag halimbawa kayo po ay magpapakasal, dapat po alamin nyo po muna kung may mga kasukob kayo. Opo ha mga kumari kong tigang, ganun po yun. Ang isa po sa inyo ay magsasuffer at ang isa naman po sa inyo ay suswertihin daw. Pero kalimitan daw po ha mga kumari kong tigang, kapag kaganyan, pareho daw po yung minamalas. Ay ano pangontra dyan? Yun nga po, ang sinasabi po mga pangontra dyan ay dapat daw po gagawa kayo ng ritual. Gagawa po kayo ng pangontra dyan. Katulad nga nung nasa pelikula ni Chris Aquino, yun, ganun din po, ganun sinasabi ng mga matatanda nating mga inuno, ipinapayo nila na kapag ka daw po kayo po ay nagkasukob, diba, sukob sa magkapatid na kasal, yan, dapat daw po yung mga ginamit nyo pong mga pare-parnalyas o yung mga gamit nyo po na nagbabayin sa inyo ng kasal, yung mga ginamit sa kasal, yung mga sumisimbolo ng kasal nila, dapat yan daw po ay winawasak o inililibing. Para daw po hindi kayo magkaroon ng mga misfortune sa buhay o hindi kayo mamalasin. Para pareho kayo suswertehin. Kung halimbawa yung aras, yung belo, yung cord, yung kandila, yan daw po ay inililibing sa lupa o sinusunog. Para daw po maiwasan yung mga sinasabing mga kamalasan at mga misfortune sa buhay na maaari pong dumating sa inyo. Kukontrahin nyo po yun ha mga kumari kong tigang.
Tapos, yung isa naman pong klase po ng sukob, yun naman pong tinatawag naman po na sukob sa patay. Halimbawa, kayo po hamak mali kuntigang, naka-schedule na o nakapagpabook na kayo ng wedding. Kakasal na kayo, hamak mali kuntigang. Diba? Nagpaplano pa lang kayo. Tapos, bigla na lamang po meron pong nategoers o biglang yun na nga, namatay sa pamilya po ninyo. Halimbawa, lolo, lola, nanay, tatay o kapatid. Nako, iminumungkahi daw po hamak mali kuntigang na ating matatandang mga inuno na ipagpaliban po muna ang kasal. Bakit naman? Siyempre, yun na nga naman pagka naman may namatay kayo, di ba kayo nagdadalamhati pa? Ang kasalan, di ba, masaya dapat. Supposedly, dapat kayo magse-celebrate ng wedding. Pagka ganyan na biglang may namatay yung ba lolo nyo o kapatid nyo, kayo po ba hamak mali kuntigang makapagsaya pa baga kapag ganun? Tapos ganun din po yun hamak mali kuntigang kapag halimbawa yung sukob sa kasal, pareho siyempre kayong gagastos doon. Siyempre kapag yung mga ganun talaga hamak mali kuntigang kasi siyempre pinaghahandaan po yan. At diba siyempre ang mga magulang natin o mga pamilya natin naghahanda sa kasal. Siyempre, kapag sunod-sunod ba kayo kinasal, hamak mali kuntigang, naku parang napakagastos naman no. Ganun din po yun, hamak mali kuntigang. Halimbawa kayo may mga namatay na mga kapamilya, siyempre, di kayo gagastos din sa burol, sa patay, sa libing. Tapos kayo po yung magpapakasal pa, edi doble-doble ang gastos nyo. Pero ang sinasabi naman po ng iba, hamak mali kuntigang, doon sa mga nakaka-LL, wala naman daw pong problema sa kanila kung halimbawa sila daw po yung gumastos, halimbawa nung sabay-sabay. Di ba, halimbawa mayroong magpapakasal ngayon, tapos may magpapakasal sa susunod na buwan. Nakaka-LL naman sila, marami naman silang pera. Kumbaga mga bilyonarya, talagang apaw-apaw sa lape. O, di ba? Money is not issue, di ba? Di ba? That is not issue sa kanila. O di, sana all. Pero sa sinasabi nga pong paniniwala ng ating mga matatandang mga inuno, iminumungkahi nga po na ipagpaliban na lamang po muna ang isang okasyon. O yung halimbawa, isang kasal nga po hamak mali kuntigang na mangyayari. Halimbawa, nagpakasal yung isa ng January, yung isa naman isusunod ng February. Sabi nga po, mas maganda daw po, ipagpaliban na lang po muna ito ng isang taon. Ganun din po kapag may namatay po sa inyo. Yan, halimbawa, intayin nyo po muna yung pagbababang luksa nung namatay bago kayo magpakasal. Siguro naman po mga kumari kuntiga, hindi pa naman kayo nakakapagpa-reserve ng mga venue. Hindi pa naman siguro nakakatay ang mga baboy. Para medyo lumakalaki pa yung baboy, mga kumari kuntigang. O para i-postpone nyo pa, mga kumari kuntigang, yung kasal po ninyo. Para kumbaga tayo, naninigurado lamang na tayo hindi mamalasin, mga kumari kuntigang. Siyempre, kapag kayang ganyang mga planong kasalan, talagang pinaghahandaan niya. At syempre, dapat talagang mga auspicious day o auspicious na mga araw ang pipiliin natin para kayo po hindi makaabat ng mga sinasabing mga kamalasan nga at misfortune sa buhay. Katulad nga po nung nangyari kay Chris Aquino at saka kay Claudine. Kasi mas maganda naman po yun, hamak kumari kuntigang, na tayo po yung nakakasiguro, na tayo po ay hindi masusukob, hamak kumari kuntigang. Kasi para namang nakakatakot, hamak kumari kuntigang, kapag kayo po ay napasukob. Diba, sukob sa kasal o sukob sa patay. At kayo nga po, hamak kumari kuntigang, tanong-tanongin nyo na ang mga magulang po ninyo, mga tatay nyo, baka naman po sila, hamak kumari kuntigang, ay may mga itinatagong sekreto, katulad nga po ng mga kabet-kabetsi, at baka sila po may mga anak-anakan sa mga probinsya, hindi nyo alam. Tapos kayo pala magkaedad, tapos kayo pala sabay-sabay pang magpapakasal. Ganyan po ang mangyayari po sa inyo. Baka hindi nyo po alam, kayo po pala ay nasusukob na. Kaya kayo po ay nakakaranas ngayon ng mga misfortune sa buhay nyo. O di ba ga? Kaya kung kayo po, hamak mali kuntigang, ay minamalas ngayon, kayo po ay mag-imbestiga. Baka kayo po ay may kasukob sa kasal nyo. Nakakatakot naman yun, hamak mali kuntigang. Huwag kayo matatakot, hamak mali kuntigang, kasi meron naman po mga sinasabing mga pangontra nga dyan sa mga sinasabing mga sukob-sukob na ganyan, sukob sa kasal o sukob sa patay. Sabi nga doon sa movie, hamak mali kuntigang, ang gagawin nyo lamang po ay wawasakin nyo lamang po yung mga ginamit yung mga parapernalyas o yung mga sumisimbolo po ng inyong pong kasal. Yung pong aras, yung pong belo, yung pong lubid at kandila. Ilulubog nyo lang po sa lupa yun, ililibig nyo po o susunugin po ninyo. Kung halimbawa kayo naman po ay sukob naman po sa patay, dadalhin nyo lamang po yung picture ng taong namatay dun sa kabaong. At yun din po susunugin din nila, hamak mali kuntigang. Kailangan nyo po sunugin din po yun. Kaya di ba kapag kayo po ay may mga patay, dapat po kinukunan nyo yan ng picture para remembrance.
Abay, opo, ha, mga kumare kong tigang, kasi baka nga kayo po ay nasusukob, tapos hindi nyo po alam, yung mga magulang nyo po ay meron palang mga itinatagong mga sikreto dyan. Kaya alamin nyo yan, ha, mga kumare kong tigang. Tanungin nyo yung mga tatay-tatay nyo, baka sila po nung araw may mga kabet-kabetsi sa mga probinsya. Hindi nyo alam, nagkaanak pala sila dun sa labas o sa kabet nila. Tapos kayo po yung magkaedad pala, tapos ngayon kayo sabay-sabay palang magkakasalan. Nako po, Mariosep. Tapos ganun na mangyayari sa inyo. Hindi nyo alam, kayo po pala ay napasukob na. Kaya kayo ngayon ay minamalas. O di baga? So yun po, ha, mga kumare kong tigang, gawin nyo po yan. Mag-imbestiga po kayo kung kayo po ay may mga kasukob. Sukob sa kasal o sukob sa patay. Para kayo po ay makaiwas sa mga sinasabing mga kamalasan na kaakibat niyan. O di baga? So yun po, ha, mga kumare kong tigang. At kung kayo may makatanungan patungkol po dito sa ating topic ngayon, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo, mag-question dyan sa ating comment box, at kapag kayo pinabasa natin, yan po sasagutin din natin dito. And so with that, mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumare kong tigang. Iwasan nyo yan, ha, mga kumare kong tigang. Huwag kayo magpapasukob-sukob kahit kanino.